This is our 150 kilometer review of the 361 degrees Pop Blaze 5.0. And this is 361 degrees take on the Max Stack running shoe na usong-uso ngayon sa market. For a very affordable price sa kanyang category, can it bring the same performance as the big brands? At yun, welcome back ulit sa Run Christian Run. And medyo matagal na rin sa atin itong ating 361 degrees Pop Blaze 5.0. Hindi na natin na video yung first run natin dito. So ang gagawin natin ngayon is yung 150 km run review natin. Para at least mas maganda yung review natin, mas nagamit natin siya for mas maraming type of runs. Pero bago ang lahat, punta muna tayo sa specs ng 361 degrees Pop Blaze 5.0 ayon sa internet. Para sa US size 11 or EU size 45, meron siyang weight na around 340 grams. Para sa Max stock shoes, almost same weight siya with the Nike Vomero 18, Puma Mag Max, Brooks Glycerin Max. Parang doon na nagre-range yung mga gantong type of shoes eh. So, di ba, hindi na siya nalalayo. Chunky feeling pero hindi siya mabigat sa pakiramdam actually. So, kung makikita nyo, di ba? Ano? Napakalaki nung midsole niya. Yun talaga yung pinakaunang sasalubong sa atin, no? Yung size ng kanyang midsole. So, heel to toe drop niya is 46mm dito sa heel. Meron siyang 40mm na foam dito sa forefoot. So, 6mm drop. And actually, makikita natin yan dito sa kanyang outsole. Meron nakalagay na 6mm drop. So, versatile siya pero better talaga ang mga lower drop shoes for forefoot or midfoot striking. Pero pag napapagod ako or medyo slow runs or naglalakad ako, napupunta tayo sa heel striking, okay naman yung pakiramdam natin dito. No? Ang upper niya is made from krill jacquard from 361 degrees. Yung outsole niya is made from one-piece molded na outsole. Pero mukhang hindi siya kasing durable ng CPU na gamit nung X-Step 2,000 kilometers 3.0. Discuss na rin natin ngayon. So far, sa 150 kilometers, ito yung state ng outsole niya. Yan. Dahil tayo medyo may slight overpronation, usually talaga, yan, ditong part na to, sa sapatos, yung gamit na gamit natin, yung medyo napupudpod. Halos lahat ng sapatos ko, ganun yung nangyayari. No? So dito sa part na to, yan, no? Wala na siya nung parang grip. Pero all other parts nung outsole, meron pa. Durability, mukhang magtatagal naman to sa atin. Yung outsole niya, hindi full coverage, no? Merong mga naka-exposed dito sa midsole. Pero so far, okay na okay yung durability niya for 150 kilometers. At pagdating naman sa kanyang midsole, kita nyo no? Kasi, yun kasi talaga yung kumbaga selling point ng Pop Blaze 5.0, no, yung napakalaki niyang midsole. So, yun nga, 46mm dito sa likod, 40mm dito sa harap. Base sa 361 degrees, it is made of CQT Quick Midsole. Full pound thickened carbon critical technologies. Kumbaga, super critical foam yung nilagay nila dito. Almost same siya nung Power Run PB ng Saucony. Meron din siyang significant na rocker dito sa unahan, no, kung mapapansin natin. And mas wider din yung pinaka-base at fitting nung sapatos na to. So, goods na goods talaga to sa atin na merong wide and flat feet. So, shoe fitting and initial impression, nung suot natin tong sapatos na to, maganda talaga yung fitting sa akin. No? Makalapad kasi yung sapatos, okay yung fit niya sa akin. Nung una, papansin natin, meron siyang parang dito sa mid part, parang meron siyang nakataas na arch. Sumusundot siya sa akin dahil nga meron tayong wide fit, no? Wide and flat fit. Medyo parang may hindi komportable yung part dito. Pero nung lumao na, especially nung medyo mas lumuwag-luwag na siya kasi nagamit na natin siya, naging okay na sa atin yung fitting nito. And dahil nga makapal yung base niya, so napaka-stable niya para sa akin. Although hindi to stability shoes, pero sobrang stable niya for slow paces. So, mga jogging paces natin, zone 2. And kahit sa walking paces natin. So, kung gagamitin natin to panglakad, panggala, all day, tingin ko goods na goods din to, no? Stable siya. Actually, minamarket nga to ng 361 degrees as walking and commuter
na sapatos nila. No? So, talagang good din to for walking. So, ano naman yung use case ng sapatos na to sa rotation natin, no? So, ginagamit ko talaga siya for zone 2 and recovery run paces ko. So, ngayon, medyo katatapos lang ng training block natin for a half marathon, no? Nag-race tayo sa Standard Chartered Hong Kong half marathon. Kaya, ang mga takbo natin, puro zone 2 lang, puro recovery paces lang or kumbaga mababagal, no? So, easing in ulit muna tayo sa takbo. And doon talaga pumapasok tong sapatos na to, no? And even doon sa training block natin, syempre, percentage daw ng takbo is 80-20. Yes, hindi naman nasusunod yung 80-20 principle madalas, no? Yung 80% slow, then 20% fast or yung threshold pace. Pero, pag talaga mga easy runs or mga recovery runs, usually ito na talagang ginagamit natin. Bakit? Mileage monster kasi natin talaga to. Unang-una, kaya natin talaga to kinuha para gamitin sa mga jogging paces natin, sa zone 2 paces natin. Kasi yun talagang mga gantong sapatos yung uubos nung weekly kilometers natin. And dahil nga doon, kumbaga mas mabilis yung buhay nito, no? Mas mabilis niyang makukuha yung 500 to 700 kilometers running usage niya. Ngayon, kung gagamit ka ng mamahaling sapatos for your daily training or yung mga sapatos from the big brands para sa mga zone 2 at recovery paces mo, di ba, medyo mas malaki-laki yung gagastosin natin, no? Kaya talaga natin kinuha to. Pang ano talaga, yun yung purpose niya, for easy runs. And kung for easy runs lang naman, di doon tayo sa mas mura, di ba? Tapos meron din tayong, una natin talagang, actually running shoes and max stack or max cushion shoes is yung ating Saucony Hurricane 24. Medyo niretire ko na yung Saucony ko. Ginagamit ko na lang siya for casual or all-day walk. Ang maganda doon, ang ganda kasi ng step-in comfort nun. Napakalambot ng Saucony Hurricane. Stable din siya. Pero, una, for running, okay siya for recovery runs. Pero hindi ko siya nagagamit beyond an hour. Kasi, dahil nga sa sobrang lambot niya, medyo, anong tawag doon, yung feeling na lumulubog na siya. Tapos, medyo sumasakit na yung paa ko. Pag medyo 1.5 or 1 hour above na yung takbo natin. Dito hindi ko kasi naramdaman yun. So, medyo mas pinipili ko talaga yung takbo to ngayon. Compared doon, mas stiff kasi itong sapatos na to. Hindi siya ganun kalambot kahit napakalaki nung midsole niya, di ba? Kaya din siya stable. Usually kasi, pag gantong katalaki or gantong katataas yung midsole, nagiging unstable na siya. Pero itong sapatos na to, hindi. Dahil medyo stiff yung kanyang midsole eh. So, para sa akin, mas goods yun. Dahil pag meron naman tayong strides or short, fast-paced burst of speed, dahil nga doon sa firmness ng kanyang midsole niya, compared sa ibang max cushion shoes, mas versatile siya. No? Although hindi natin siya nagagamit for full training sessions, kumbaga for full interval or yung long tempo, actually pwede naman siya for mga tempo runs, long runs. Hindi ko lang pine-prefer na gamitin to kasi sa ngayon, sa current performance ko, tapos current, kumbaga pace ko, medyo mas pinipili natin yung iba nating sapatos, di ba? Medyo nararamdaman ko na yung bigat niya pag medyo tumatagal na yung kilometers natin sa takbo. Again, hindi naman tayo elite, hindi rin naman tayo mabilis. Pero kumbaga may iba tayong options para dun sa mga sessions natin para mas ma-hit natin yung mga paces na gusto natin. So, yun ang ginagamit natin. Pero kung recovery runs or easy runs with strides yung program natin, goods na goods to. Yung mga short bursts, mga 15 seconds na strides, nai-hit niya talaga yung mga pace na gusto ko. 3 minutes per kilometer, 4 minutes per kilometer, for 1 minute, 2 minutes, kaya-kaya nito yun. So, dahil ginagamit nga natin siya mostly for zone 2, ano ba yung impressions natin doon? Again, dahil nga matigas yung midsole niya, mas okay sa atin, no? Hindi siya ganun ka-bouncy. Yes. Kumbaga, meron siyang feel of old school. Meron kasi akong mga napanood na review na bouncy daw yung sapatos. Para sa akin, kasi hindi siya ganun ka-bouncy, no? Pero, dahil dun sa rocker niya, natutulungan niya talaga tayo mag-propel forward. Pero nung hinahanap ko na yung bounce, hindi siya ganun ka-bouncy, no? Ang maganda naman doon, yes, protected naman yung legs natin dahil sa laki ng midsole, pero tinutulungan pa rin niya i-work out yung legs natin. Kumbaga, at least merong pa rin effort galing sa atin, no? Hindi lang puro bounce. Tapos, dahil nga for zone 2 lang naman yung main purpose ng sapatos na to para sa akin, okay lang din na hindi siya ganun ka-bouncy.
So, hindi ko masyadong iniisip yung pace talaga pag gamit ko tong sapatos na to. Unless gagamitin nyo siya for long runs or yung long run sessions na mayroon kayong tina-target na pace or fartlek. Again, pwede yun. Depende naman din sa inyo yun, no? Pero ako, paggamit ko to, mostly heart rate training tayo. And sa speed run, sa strides, nabanggit ko naman kanina, nakatulong talaga yung firmness ng midsole niya para dun sa mga strides na ginagawa natin during our easy runs. Usual easy runs natin, sinasamahan natin ng strides para hindi na malimutan ng katawan natin yung mga speedier sessions or yung speed. So mga usual questions natin, no? Can I walk on it? Pwede ko bang gamitin to pang lakad, pang gala, or all day standing? Yes, oo, dahil nga nakatulong talaga yung wide base niya, no? So goods na goods to, stable siya. Hindi lang pantakbo, panlakad din. Hindi din gano'n naman kawabli. Kahit makikita natin dito, medyo mataas yun sa heel bevel niya, no? Pero planted ka naman Ramdam ko talaga pag nakatayo ako, is planted naman yung paa ko sa ground. Nung bago-bago to, actually, medyo ramdam ko yung rocker niya Ewan ko lang ngayon, baka nasanay na tayo sa mga running shoes na ginagamit din natin for casual wear or for, kumbaga, pang araw-araw, daily walk. Kaya itong sapatos na to, medyo planted na para sa atin. No? So, para sa akin, dahil wide yung base niya, stable siya, then yung fitting niya, okay din naman, hindi siya masikip, hindi rin naman ganong kalawag. Okay na okay yung fit. So, goods na goods to for walking and all-day comfort. Can I use it for easy runs and jogging? Yon, yes. Yes na yes kasi yung nga yung purpose niya para sa akin for easy runs, for jogs, zone 2, aerobic runs. Can I use it for speed runs and trainings? Kanya, depende yan sa pace nyo kung nasan kayo ng pace ng buhay nyo or journey nyo sa running, no? Pero ako kasi ginagamit ko talaga to for strides, for easy runs na may strides. Pero kung yung talagang long run sessions or yung mga fartleks natin or intervals, yung ibang sapatos yung pinipili natin dyan. Meron tayong mga specific na running shoes para dyan sa training na yan, no? Pero ito, hindi. Pero kung long tempo runs siguro, or long runs, LSD, kung masasabi natin na session yun, okay na okay ito. Saka check nyo naman yung updated price niya ngayon, no? So ngayon is early 2026. Check natin sa Orange app kung magkano siya. Hindi pa hindi pa nakasale to ngayon ng sobra dahil hindi naman 22 or 33. Pero ngayon, no, 2,300 siya ngayon. 2,300 for this kind of shoes. Yung mga usual na sapatos na ganito, ang mga competitors kasi nito ngayon is yung Puma Mag Max, yung Saucony Hurricane, Vomero Plus. Nagre-range yan. Pinakamababa niyan ngayon sa Philippine market na nakasale sa mga big brands is 6,000, 7,000. Pero usual SRP niyan, mga 8,000, 9,000, 10,000. Ito 2,000 pesos lang. Makakabili ka ng tatlo hanggang 4 na ganito para sa isang sapatos lang na katumbas niya sa category. And masasabi ko ba na 25% lang yung performance ito compared doon? Hindi. I think you can get around 80-90% of the performance with just quarter of the price. Kung sabihin mong presyohan mo to ng 10,000, yes, siguro hindi ko na siya bibilhin kasi naghahanap ako ng bounce Pag mga ganong presyo na, syempre maghahanap ka na ng performance. Pero as an option sa ganong presyo, grabe, napaka-solid. Kahit pa presyo mo to ng 5,000, doblehin mo yung presyo nito, para sa akin sulit pa rin to. Pero the fact na binibenta ni 361 degrees ng 2,300 lang ngayon at baka may sale pa yan, minsan nagwa 1,900, 1,800. Grabe, solid. Meron tayong tanong, how was it compared to the big brands and Max Cushion shoes? Nabanggit ko na nga, di ba? Super yung value nito na binibigay sa running community is napaka goods na goods. Hindi lang siya masyadong gamit na gamit ngayon, no? Pero nawala yung hype kasi sunod-sunod na yun, daming lumalabas ngayon, no, na bago. Pero para sa akin, isa to sa mga pinaka solid na sapatos at isa sa mga most used na sapatos ko ngayon sa rotation ko. And is it worth buying? Yes na yes naman, di ba? Sabi ko nga, abangan nyo pa yung sale. Kung ngayon, hindi naka-2,2, hindi naka-3,3 sale, 2,300 siya. Baka pag super sale pa yan, around 1,800, 1,900, mabibili nyo to. Grabe, sobrang sulit. Again, for the price, sobrang sulit sa akin ito, no? Yes, wala siyang cloud effect
or yung sobrang lambot at komportableng effect na nabibigay ng ibang max stock or high stock shoes like yun nga, Vomero Plus, or yung Saucony ni Hurricane 24. Pero yung ride niya is towards the firmer side, which for me is okay dahil mas may stability and support yung sapatos. Mahirap pag yung mataas na yung stock height, yung midsole ng sapatos, tapos sobrang squishy. Actually, nagiging wobbly and unstable na yung sapatos. Kaya para sa akin, may lugar talaga tong Pop Blaze 5.0 sa rotation ko ngayon as my recovery run and easy run shoes that is versatile enough to do faster paces or strides on shorter distances. Again, maraming salamat po sa pagsama. Ako si Christian and let's go out and run.